Sound. Yan. And maraming salamat po sa buhay ng mga kabataan. And kahit papaano maganda po yung, hindi lang kahit papaano. Para sa akin po, maganda yung, maganda yung pinarasan ng mga kabataan. Unlike before na parang walang buhay. Ayan, proud ako sa mga kabataan. Praise God po. Ayan, so first time ko pong makatapak sa stage ng nakasapatos. So ito po yung privilege dito pag tumatayo sa harap. So ayun po, nakita niyo po sa ating scripture reading kanina, ang binasa po is John chapter 9 verse 1 to 7. Pero ang sermon po talaga natin ngayon is yung buong chapter 9. But don't worry, wag po kayo maglala. Since limitado po ang ating time, tatalakayin lang po natin yung pinaka-overview po ng chapter 9, ng buong chapter 9. And makita po natin yung principles and yung mga lessons, teachings si Jesus Christ na pwede po nating may apply po sa ating buhay. So before we start po, let us pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa iyong kalooban. Salamat Lord sa patuloy mong kalakasan Lord na binibigay sa bawat isa. Salamat Lord sa patuloy Lord na kakayahan. Lord, niniwala po kami Lord that we are capable Panginoon dahil lamang sa iyo Panginoon. Lord, you enable us Lord na gawin Lord yung mga bagay na para sa kapurihan mo. Gawin, Lord, yung mga bagay, Lord, para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. So, Lord, hiningi po namin, Lord, ang iyong patuloy na pagsama, Banal na Espiritu, Lord. Makarinig po kami, Lord, ng salita, hindi po galing, Lord, sa akin, kundi galing lamang, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, ako lingkod mo lamang, ibaba mo po ako at itaas mo, Panginoon, ang iyong sarili sa pinakataas, Panginoon. Malaman po namin, Lord, yung pinakatotohanan at mensahe mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa muli, Panginoon, binabalik po namin ang papurit may pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, sa mga kapatid, lahat tayo gusto ng, ayan. So, lahat tayo gusto ng buhay na smooth sailing, tama po ba? Actually, lot of us takot sa problema. Let's be honest, whether you're a Christian or not, talagang ayaw natin ng problema. So as much as possible, gusto natin ng walang problema. As much as possible, gusto natin na lahat ng bagay na nangyari sa atin ay nakaayon sa kagustuhan natin. Tama po ba? Pag tinanong tayo kung anong klaseng buhay ang nais natin, ano man ang katayuan natin sa buhay, tayo man ay mananampalataya o hindi. Commonly, ang sagot natin ay isang maayos, isang maganda at marangyang buhay. Sino nga naman bang ayaw? Tama po ba? Pag tinatanong tayo about sa atin or even sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, ang lagi nating sagot, gusto ko yung mga bagay na makakabuti para sa kanila or para sa kanya. But in reality, mga kapatid, life says otherwise, surprisingly. Or for us Christians, we can say that God says otherwise. Bilang mga Kristiyano, we tend to expect na kapag tayo ay mananampalataya, ibig sabihin nun wala ng problema, ibig sabihin nun laging masaya. Ngayon, ibig sabihin nun laging mabuti, ibig sabihin nun laging tama. But in reality, mga kapatid, kapag ganito yung pamumuhay natin, ang makikita lang natin is mas marami pa palang magiging problema kapag pinili natin ang Panginoon. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Ngayon, napansin niyo po ba yun? Yung mga bagay na hindi naman natin problema noon, problema na natin ngayon. Before, wala naman tayong care sa mga ganung bagay, but since we chose Jesus Christ, di ba? Since pinipili natin araw-araw ang Panginoon, pinipili rin natin kaharapin yung mga bagay na dapat may concern tayo as a Christians, of course. Now, in reality, once na pinili natin ang Panginoon kaysa sa mundong ito, mas dumadami yung pagsubok at mas nagiging sensitive tayo sa mga bagay na nagsisilbing sagabal sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. And because of this reality, mga kapatid, a lot of churchgoer left their faith dahil lang sa wrong expectation na kapag nanampalataya ka, okay na ang lahat. So, hindi ganun ang mga kapatid, hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. So, sa passage na binasa natin kanina, Jesus and His disciples meraman na bulag since birth. Grabe matindi yun, since birth. Now, hindi natin alam kung gaano katanda na itong lalaking ito, but probably this man ay nasa kanyang, sabihin natin, talagang adult age na, sabihin natin ganun. So, pero sa kabila ng kabulagan niya ay nagsisilbing mahirap na pagsubok sa kanyang pamumuhay, here we read, mga kapatid, na sa passage na ito, Jesus revealed na ang kabulagan na dinaranas niya ay actually hindi naman talaga dahil sa bunga ng pagkakasala ni Numan, but kundi katotohanan na ito ay gagamiting instrumento ng Panginoong Hesus upang ipahayag ang dakilang gawa ng Panginoong nasa langit. Mga kapatid, I believe, mga kapatid, that this particular account of where Jesus met and cured this blind man speaks a lot about how Jesus can turn our life's hardship into a situation kung saan mapaparangalan at mabibigyang kapurihan at kaluwalhatian ang pangalan ng Panginoon.
Therefore, mga kapatid, the title of our sermon this morning is, ayaw niya mag-next. Ayan. Ayan. Ang title po natin ng sermon for today is, God is able to declare His glory despite of the hardships in our life, mga kapatid. Sa Tagalog, mga kapatid, may kakayahan ang Panginoong ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa kabila ng pagsubok sa ating buhay. Ayan. Para malaman po natin ang context ng Bible passage po natin ngayon, if you read the previous chapters and verses, mga kapatid, bago pa ang chapter 9, sa chapter 8, mababasa po natin yung diskusyon ni Jesus tsaka yung mga Pariseo. So, ang pinag-uusapan at pinagtatalunan po nila dito ay yung identity ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong nila, ikaw ba talaga ang Messiah? Ikaw ba talaga ang Panginoon? Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Ikaw ba ang anak ng tao? So basically, ang pinag-uusapan po nila dito is yung validity, credibility ng mga kanyang katuruan at yung identity niya bilang sinugo ng Panginoon. So yun po ang pinag-uusapan doon. So nung sinabi ni Jesus kung sino talaga siya at nagwika, before Abraham was born, I am. Yan, big deal po kasi sa Pharisees yung word na yan actually. Because the word I am is in Hebrew translated to Yahweh. Ibig sabihin, nung sinabi po ito ni Jesus, the Pharisees was, paano ba to? Parang nag-aalit sila kasi nga, the holiest name ang Yahweh sa kanila. So, pinagbabato si Jesus sa mga Pariseo dahil sa kanyang claim. Ngayon, pasok tayo sa chapter 9, mga kapatid. Sa pag-alis ni Jesus sa kalupitan ng mga Pariseo, nakita niya sa daan ang isang bulag na lalaki at sabi ng Biblia, mga kapatid, ang lalaki daw na ito ay bulag simula pa ng kanyang kapanganakan. So, ganun katagal, mga kapatid. So, the disciples dared to ask Jesus kung bakit bulag ang lalaki. Diba? Wala man lang tulong. Tanong agad. Chismis agad, no? Sabi, Lord, bakit bulag tong taong to? So, sabi niya, kung ito ba daw ay dahilan ng kanyang kasalanan o kasalanan ng kanyang mga magulang. Ngayon, para po maintindihan natin, mga kapatid, the reason kung bakit ganito na lamang ang tanong ng mga disipulo ni Jesucristo, sa panahon po kasi nila, during their time po, mga kapatid, meron silang paniniwala or Jewish belief na kapag ang isang tao ay may physical handicap o kapansanan, ito daw ay resulta ng kasalanan ng tao mismo o di naman kaya ng kanyang mga magulang. Kumbaga, sa salin lahi. Ganun yung, kapag binasa natin yung Old Testament, merong ganung konsepto na nabubuo sa tradisyon ng mga Jewish people. So, but interestingly, Jesus debunked this belief and said sa verse 3, sabi doon, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. So what Jesus is trying to say is that hindi porket may nangyaring hindi magandang bagay sa isang tao ay resulta na kaagad yun ng kasalanan. Ayan. So alisin po natin yung ganong pag-iisip natin, mga kapatid. Sabi ni Jesus, yan ay nangyari para ipahayag ang dakilang gawa ng Panginoon. So even yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pagsubok at paghihirap, kayang gamitin ng Panginoon para i-declare ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng buhay natin. Mga kapatid, our hardship can serve as a testimony for God. So for our first topic, mga kapatid, is the fact that the hardships of our life can never hinder the plan of God. Right? Yung mga pagsubok sa ating buhay, actually isa sa mga naging rason kung bakit maraming opportunity na wala sa atin, kung bakit may pagkakataon na nagiging stagnant tayo. Pero in this passage, mga kapatid, pinakita ng ating Panginoong Hesus na walang imposible sa Panginoon. Walang hadlang sa Panginoon kung gugustuhin ng Panginoon. So the Bible says that this man was blind since birth. So imagine kung gaano kahirap yung dinanas ng taong ito ng pagkatagal-tagal nang dahil lang sa kanyang long-term handicap situation or disability, mga kapatid. Pero sa kabila ng unfortunate situation ng taong ito, sa kabila ng kabulagan, this blind man met Jesus Christ face to face. So basically, in a sense, lahat tayong nandarito na nakakita at hinihintay masilayan ng Panginoong Hesus ay dinaig ng lalaking bulag na ito. Diba? Lahat tayo nakakita. Wala tayong problema. Most of us ay walang problema. Tama po ba? At hinihintay natin makita ang Panginoong Hesus. Pero this man na bulag, na may paghihirap na ganitong uri ng situation, talagang nakita niya ang ating Panginoong Hesus. Na-meet niya face to face ang ating Panginoong Hesus. So, if we are the blind man, ano po sa tingin nyo ang magiging pagtingin natin sa buhay natin?
Isipin po natin, bulag tayo since birth. Parang parang ang dami pong opportunity na mawawala. Tama po ba? Kasi although hindi nakasulat sa requirements, halos lahat ng trabaho, kailangan nakakita. Tama po ba? Hindi siya nakalagay sa requirements, pero ano yun, parang basic yun. Na probably we feel hopeless. Well, maybe we feel insecure. Maybe we feel alone and isolated. Maybe we will feel that we are hopeless or just another heavy burden to carry by the community or society. And maybe we will feel deprived of joy and happiness, hindi tulad ng ibang tao. Let's be honest, marami pong kaligayahan ang natatamasa yung mga taong nakakita kaysa hindi. 'Di ba? Kahit simpleng visual lang eh. Entertainment, Facebook, right? Pag pinapanood natin, pag nakikita natin na entertain tayo kaagad. But those things, no, ay hindi available sa mga bulag. Now, kung yung mga probability na sinabi kanina ay maaaring maging totoo sa atin, partida hindi pa tayo bulag nun. I believe that the same probability might also be more realistic and true sa taong bulag mismo, sa mga taong may mga disability mismo. Not until, mga kapatid, the blind man met the Lord and Savior Jesus Christ. So itong bulag na taong ito na probably feel na nag-iisa lang sa buhay at walang pag-asa, realize that the reason kung bakit siya bulag sa mahabang panahon ay para ipahayag ang dakilang gawa ng Panginoon. Imagine, for those long years na bulag ka, since birth, may lumapit sa iyong lalaki na hindi mo masilayan, hindi mo kilala at sinabi, yan ay nangyari para ipahayag ang dakilang gawa ng Panginoon. Now, the same is true sa buhay natin bilang mga Kristiyano. All of us experience hindrances, obstacles, and hardships in life. Yet by faith, naniniwala tayo that God has a purpose and meaning for everything. Amen? So, let's see for example, mga kapatid, si Dom Whiting. Ayan, si Dom Whiting, mga kapatid. So, he was born with mild cerebral palsy. Ang hirap banggitin. Sabi doon, has a trouble doing things that requires steady hands, unsteady speech, and has scoliosis. Despite of this, he became a priest, ordained in the Church of England, become a vicar of 2 churches and ministers, and as a hospital chaplain. Another one, mga kapatid, for sure, kilala niyo po ito. Sa Facebook, napapanood niyo itong taong to. And familiar tayo doon, si Nick Vujicic. Kilala niyo po ba siya? Napanood niyo na po ba yung mga videos niya? Actually, nakaka-encourage po yung mga videos niya. So, he was born with a rare disorder called tetra amelia syndrome. Ulitin ko po, tetra amelia syndrome. So, this syndrome causes one to live without both hands and both legs. So, ibig sabihin, literal na katawan. Literal na, you're like a living torso, human. Yet, despite of this, mga kapatid, he became an Australian preacher and motivational speaker who shares his journey of overcoming and embracing both his condition and hardship in life through faith in Jesus Christ. Ito mga taong to, mga kapatid, ay napakalala ng disability to the point na hindi na natin sila matatawag na normal, katulad ng standard ng mga tao ngayon. Nonetheless, mga kapatid, nakita natin kung paano binago ng Panginoon ang buhay nila at kung paano sila ginagamit ng Panginoon para baguhin ang buhay ng iba. So mga kapatid, i-reveal man sa atin ng Panginoon o hindi ang kanyang purpose, His words is still the same and sufficient for us to place our faith in Him at magpatuloy ng may pag-asa sa buhay. Kulang ka man, maybe you are lacking, pero mga kapatid, merong kapunuan sa pag-asa sa ating Panginoon. So sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, napakagandang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Never will I leave you. Never will I forsake you. Walang binanggit na requirements ng Panginoon. Sinabi niya lang, nangako siya sa kanyang grasya, never will I leave you. Never will I forsake you. Mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Panginoon at hindi dapat natin hayaan na i-define ng kalagayan ng buhay natin ang kabutihan ng Panginoon. Ganun tayo minsan eh. Lord, hindi mo sinasamahan. Lord, nasan ka? Nung nasa kalagitnaan ako ng problema ko. Nandun ang Panginoon, mga kapatid. Hindi lang natin alam kung paano siya gumagawa. Di ba? Hindi man natin ma-realize kung paano, pero
The Bible says that God will never leave us, nor He will forsake us, mga kapatid. Kaya nga kapag may kinakaharap tayong problema, hindi dapat yun maging rason para bitawan ang ating pananampalataya. Instead, gamitin natin yung problema na meron tayo to testify and declare the glory and goodness of God. Hindi naman tayo makakapag-testify kung walang nangyari sa ating masama. Tama po ba? And we can only testify yung ating pananampalataya at kabutihan ng Panginoon sa kabila or sa kalagitnaan ng problema po ng ating buhay. Brothers and sisters in Christ, kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo, manampalataya ka lang. May plano ang Diyos sa buhay mo, magtiwala ka lang. Hindi man magbago ang buhay mo sa kaparaanan na gusto mo, but one thing is for sure, mga kapatid. One thing is for sure. And that is, yun ay magbabago ang buhay mo sa kaparaanan na gusto ng Panginoon para sa'yo. Hindi man natin makukuha lahat ng bagay na gusto natin, pero may pangako ang Panginoon para sa ating lahat. Sa kabila ng kabulagan ng lalaking ito, he heard a man who says in verse 5, "While I am in the world, I am the light of the world." And I do believe that this is very true para sa taong bulag na ito, mga kapatid. So verse 6, babalikan po natin yan kung ano po yung ibig sabihin ni Jesus Christ dyan. So sa verse 6, after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. "Go," he told him, "wash in the pool of Siloam," this word means sent. So the man went and washed and came home, seeing. Now, kung kayo po ang bulag, papayag po ba kayo na pagalingin kayo sa ganitong kaparaanan? Diba, parang kakagaling lang natin sa COVID-19, diba, wag na natin paabutin ng COVID-24. Diba, isipin natin, laway. Parang, kung papagalingin mo ako, wag naman laway. Diba, parang wala bang ibang kaparaanan, mga kapatid? Ngayon, kung kayo po ang bulag at nakatagpo po kayo ng tao na sinabing papagalingin kayo, pero papahiran kayo sa mata ng putik na may halong laway, parang hirap paniwalaan, mga kapatid. Diba, parang kumbaga sa panahon natin ngayon, kapag may nagsabi nun sa atin, baka baka influencer lang yun, no? Ginagamit lang tayo as a content. Ganun yung ginagawa ngayon ng mga, unfortunately, ng mga new generation ngayon. But for sure, most of us ay hindi. Di tayo papayag sa ganung bagay. And kung sa context ng panahon natin ngayon, di ba, baka prank lang yun. Baka pinaprank lang tayo. Now, I personally do not know po kung bakit ganun ang ginawa ni Jesus na kaparaanan. Hindi naman in-explain sa Bible bakit putik na may halong laway. Nonetheless, we are certain that this demonstrate both the omnipotent and complexity beyond human comprehension ng kaparaanan at kalooban ni Kristo. Isipin nyo, may mga nag-e-exist na tagapagpagaling sa panahon nila, yet sa pamamagitan ng putik na may halong laway. Diba? Kumbaga sa atin, sa context natin, yun yung parang sabi natin pinaka-list na may isip natin para pagalingin yung mata natin. Siyempre, punta muna tayong doktor. Siguro, pangalawa na lang yung albularyo kapag hindi gumana yung Tapos laway na may putik. Di ba parang ang hirap paniwalaan nun. Pero mga kapatid, yung ginawa ni Jesus demonstrate the omnipotent and complexity beyond human comprehension ng kaparaanan at kalooban ni Kristo. Hindi natin maiintindihan. Yet, ginawa ng Panginoon para sa atin. Now, going back sa sinabi ni Jesus na I am the light of the world, a lot of us may be thinking, anong ibig sabihin ni Jesus na siya ang liwanag ng mundo? Ngayon, titingnan natin, in Genesis 1, 2, 3, sabi doon, in-skip ko po yung mga ibang words. Sabi doon, darkness was over the surface of the deep, and then skip, let there be light. Yun po ang sinabi ng ating Panginoon sa Genesis. Pero sabi naman din sa kabila, sa John chapter 9 verse 1 to 5, he saw the man blind from birth. I am the light of the world. Nakikita niyo po yung parallel ng verse. Sabi po sa Genesis, darkness was over the surface of the deep. Let there be light. Sabi naman sa John, he saw the man blind from birth. I am the light of the world. Mga kapatid, the context of the two passages is different, but both state single obvious main point. And that is the light overcoming the darkness. Yun po ang pagkakapareho. Kaya makikita natin na there is an overlapping themes sa Bible, both from Old Testament and New Testament. So just like how the light overcomes the darkness in the world, Jesus Christ, the light of the world, overcomes the darkness in the blindness of man.
Sabi sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life, mga kapatid. Kapag tayo ay lumalakad ng kasama si Kristo, no matter what kind of hindrances, obstacles, and impediment we experience sa buhay na ito, by faith, mga kapatid, we can live through it and we can look beyond our situation dahil ang Diyos na pinanampalatayaan natin at pinaglilingkuran natin ay mas higit pa kaysa sa kahit na anong sitwasyon o problema. Yun ang kagandahan, mga kapatid, ng Kristiyano. Yun ang kagandahan ng mga nanampalataya sa Panginoon. Hindi tayo nag-iisa sa situation, but we look beyond the situation. We don't focus on the problem, but we focus on God. Amen? Yun yung pinaka-focus ng pagiging Kristiyano natin. Ngayon, hindi man natin malaman sa saglitang buhay na ito ang kabuuhang plano ng Panginoon. Hindi talaga natin malalaman. Pero isa lamang ang sigurado. At yun ang makilala natin siya at makilala din ang ating Panginoon ng ibang tao sa pamamagitan ng buhay natin. Yun ang pinakasiguradong plano ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Yung makilala natin siya at makilala ng ibang tao sa pamamagitan ng buhay natin ng ating Panginoong Hesukristo. And so verse 8, the Bible says his neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same one who used to sit and beg? So ibig sabihin, kilalang kilala nila yung lalaki. Kilalang kilala nila yung bulag. And interestingly, sabi sa account na ito, his neighbors. Pero pag binasa natin sa umpisa, sabi doon, he is begging. Kumbaga siya ay mahirap, siya ay pulube. Ngayon, matapos gumaling ng bulag na ito, a lot of people recognize this man, pero this time, napansin nila na may parang kakaiba sa taong to. Sa pag-uusap nila, they realize that the man whom they are seeing is the same man na dating humihingi ng limos sa gilid ng daan. But upon meeting Christ, things have changed sa buhay ng lalaking ito. And this change is not only limited sa katotohanan na nakita na siya, but also, mga kapatid, his identity sa community at society na kinabibilangan niya. Nagbago yung identity ng lalaking ito. Hindi lang siya nakita, but nagkaroon siya ng panibagong identity. Mga kapatid, sa panahon kasi nila, those people who are disabled ay kinikilala as parang mababa sa kanilang lipunan. So, dun pa lang. Sa atin kasi wala na tayong ganun, right? Ano na tayo? Equal na tayo. Kailangan pakitaan natin ng kabutihan ng lahat. Pero before, sa panahon nila, meron silang ganong sabi nating hierarchy sa community and sa society na meron sila. Ngayon, katulad ng kung paanong binago ni Jesus ang buhay at pagkakakilanlan ng bulag na lalaki ng mga kapatid, we can also believe that the hardship of our life changes our identity in Christ Jesus. So kanina, nalaman natin na yung hardship natin ay hindi kailanman may hinder yung plano ng Panginoon. This time, mga kapatid, yung hardship naman natin can change our identity in Christ Jesus. So the man who is once helpless and hopeless because of his blindness has now become a new person who is full of joy and hope because of his new received sight through Christ Jesus. So nagbago ang kanyang paningin at nagbago ang kanyang buhay altogether. So as we can see, yung lalaki na dating kilala bilang isang bulag na humingi ng limos ay kinilala bilang isang may kakayahang makita. Now, if we put it in our today's context, in reality, mga kapatid, mahirap makita ng disenteng trabaho ang isang bulag. Amen? Tama po ba? Mahirap makita ng disenteng trabaho ang isang bulag, lalo na halos lahat ng trabaho ay kinakailangan ng skills na nakakita ka. Drive. Right? Fast food chain. Kailangan nakakita ka. Ano pa? Kahit yung mga simpleng trabaho, kailangan may kakayahan kang makita. Now, I'm not saying na walang makakuha ng trabaho ang mga bulag, but when it comes to the truth of the matter, a lot of people still look sa mga taong may disability as less capable or worse incapable. Ganun yung tingin natin ng karamihan sa atin. Na kapag may disability itong taong to, siya ang pinaka-last option lagi. Ganun ang tingin natin. Now, if this is true sa panahon natin na mas develop na ang pamumuhay, yung pamumuhay, trabaho, community at society, how much more sa panahon nila Jesus na kung saan hindi pa ganun ka-develop ang way of living compared sa atin. Samahan mo pa ng mga malulupit at abusadong pariseyo. Napansin niyo po ba yun?
Dito pa nga lang sa atin, hindi pa accepted ganun masyado yung ano eh. Hindi pa ganun ka-equal yung tingin sa mga taong may mga disability. How much more, mga kapatid, sa time nila Jesus. Sabi sa verse 8 and 9, sa John chapter 9, verse 8 to 9, sabi doon, his neighbors and those who had formerly seen him begging, isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was, others said, no, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. So the man who used to sit and beg has now become proud that he is the man who used to sit and beg. Before, for sure, hindi niya kayang ipagmalaki yon. Hindi niya kayang ipagmalaki. Kahit sino sa atin, hindi naman natin kayang ipagmalaki kung sino tayo before. Pero nung pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesukristo, nung binago ng Panginoon ang buhay natin, proud na proud tayo to testify ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin dati compared sa buhay natin ngayon. Tama po ba? Ganun ang kagandahan, mga kapatid, ng bilang Kristiyano ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. So, the shame and guilt that once condemned us has now been forgiven and became a powerful testimony to declare how great is our God and for the glory of God. Mga kapatid, our hardship, once again, can declare the glory of God. Manampalataya ka lang. Na once na tayo ay nasa Panginoon at nabubuhay ng may pananampalataya sa Kanya, hindi na tayo identified sa mga kasalanan natin, kundi tayo ay identified na kay Kristo. Sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come. Mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, merong pagbabago. Sa mga taong na kay Kristo, sila ay hindi nakabilang sa mundo dahil sila ay ginawa ng bago. Katulad ng kung paanong nagkaroon ng bagong paningin ng dating bulag na lalaki, in the same way, we too, by living our life in faith to Christ, receive a new perspective in all dimensions of our life. Before, nahirapan tayo i-handle yung mga commitment natin, yung mga responsibilities natin, yung relationships natin, yung mga career natin. But when we encounter Christ sa buhay natin, na-realize natin, meron palang kasagutan sa problema ng buhay ko. Ngayon, kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, there should be an inevitable change. Merong pagbabagong magaganap. It is not drastic, no? Hindi naman ganoon ang buhay ng Kristiyano. Yung kapag naniwala ka, kinabukasan, grabe ka na, mainit ka na sa Panginoon. Hindi po siya ganoon, mga kapatid. It is not drastic or will happen overnight, but change will for surely occur sa buhay ng mananampalataya. So verse 10 and 12, sabi doon, they asked the blind man stating, how then were your eyes opened? They asked. He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know. He said, tama nga naman, kasi bulag siya nung time na yon. Ba't mo nga naman tatanungin kung nasaan? Parang magtanong ka ng direction sa bulag, baka hambalusin ka ng... In the following verse, the Bible says, sabi doon, they brought to the Pharisees the man who had been blind. Hindi ko pala nasama. Hindi ko nasama. So sabi doon, they brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eye was a Sabbath. So, imagine mga kapatid, kung tayo po yung bulag at kakakita pa lang natin, tas yung una nating nakita yung mga mukha ng Pariseo, parang malas. Parang kakakita ko pa lang, kakagaling ko pa lang, pero dinala agad ako sa mga harapan ng mga Pariseo during those time. Pero the reason kung bakit siya pinadala doon is because yung pinagaling siya ni Jesus healed him on the day of Sabbath. At as we all know, sa mga Pharisees, yung Sabbath is talagang, in their tradition talagang napaka-holy. Kailangan literal na wala ka talagang gagawin. So since we all know na halos lahat ng mga Pharisees ay legalistic, mas lalo silang nagalit because according to them, by healing other people, Jesus is disobeying, violating, and going against the Sabbath. Pero sabi ng iba, sa verse 16, how can a sinner do such miraculous signs? And because of this, nagkaroon ng division sa pagitan ng mga Pariseo. Like,
So, yun yung parang pinaka-contention between sa mga Jewish people. Kung makasalanan ang mga taong gumagawa ng mga bagay sa loob ng Sabat, bakit si Jesus ay nakakapagpagaling? Bakit siya nakakagawa ng mga milagro? So ganun ang contention between them, and because of that, nagkaroon ng division between Jewish elders or mga Pharisees. And to make the long story short, mga kapatid, ilang beses nilang tinawag ang lalaking ito at dumating na rin sa punto kung saan tinanong na nila mismong magulang ng dating bulag na lalaki. So kumbaga, as a student, parang pinatawag yung magulang. Parang napag-guidance. So ganun. Diba? Nakakalungkot, no? Yung bulag, kakita lang, ang una niya nakita yung mukha ng pariseyo, tapos pinatawag ulit, tapos tinawag yung magulang. Matanda na yung lalaki, so for sure matanda na rin yung mga magulang nito. So parang, kumbaga, hindi natapos yung problema ng lalaki just because nakita siya. Di ba, natanda niyo po ba yung intro kanina? Hindi porket naging Kristiyano tayo, tapos na yung problema. In the same way, mga kapatid, sa bulag na ito, just because nakita siya, hindi ibig sabihin nun, tapos na ang problema ng buhay niya. So sabi dito, paulit-ulit na sinasabi ng lalaki, bakit ba patuloy kayo nagtatanong? Iisa lang ang sagot ng lalaki. He put mud on my eyes and I wash, and now I see. Yun lang naman ang sagot. Yun lang naman ang alam niyang sagot. Right? And despite of this man's testimony, the Pharisees still refused to believe. They still refused to believe. Kahit din naman sa atin, despite of our testimony at kung gaano pa karaming rason at reliable proof ang ipakita natin sa kanila, there are times, mga kapatid, that people will still refuse to believe in God and to place their faith in Christ. Yun yung challenge sa atin. Ang duty natin is to share the Word of God, but as the Bible says, it is the Holy Spirit who opens the eyes ng mga nakakarinig at mga tatanggap. That is why we should be grateful dahil kahit yung pananampalataya natin ay kaloob na handog mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, even our faith in God is a gift from God. Wala tayong kakayahang manampalataya unless tinawag tayo una ng ating Panginoon. Wala tayong kakayahan na mahalin ng ating Panginoon unless una tayong minahal ng Panginoon. Yun ang grasya, mga kapatid, yun ang habag ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Katulad ng kung paanong kinaloob ng ating Panginoong Hesus ang taong ito na namulat ang kanyang mata para makita, mga kapatid, ganun din namang kinaloob ng Panginoon na buksan ang ating puso't isipan at bigyan tayo ng kakayahan na sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, kapag nagtatanungan, ano ang gift mo? Makakarinig tayo, ang gift ko, speak in tongues, kaya kong magpagaling, kaya kong magpaganito. How about, ang gift ko ay meron akong pananampalataya kay Kristo? That is sabi natin more than enough gift. Kasi yun din ay galing sa Panginoon, kasi yun din ay kaloob ng Panginoon. So, in light of that, dapat hindi natin dinidiminish. Kasi marami mga Kristiyano talagang minimeasure yung pagiging Kristiyano nila sa gift nila. But, mga kapatid, the true measurement of our Christianity is the grace of God and grace alone. Ang grasya lang ng Panginoon. So, nung pinabalik nila ang lalaki, sabi sa verse 24 and 25, hindi ko ata tama, 24, 25. Okay, so hindi ko po nalagay. Again, a second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth. So galit na sila. Kasi paulit-ulit lang naman yung testimony ng lalaki. Pinahiran ako ng putik na may laway, gumaling ako, nakakita ako. That's all. Ngayon pinabalik siya ng mga Pariseo, sabi na magbigay-pugay ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. They said, we know this man is a sinner. Ina-accuse sila sa Jesus. Makasalanan ng taong ito. He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Amazing grace. Diba? Isipin nyo, hindi niya pa nakikita si Jesus. And actually, understandable naman na hindi niya talaga alam kung makasalanan si Jesus or hindi. Sa atin kasi, aware tayo na hindi nagkasala ang Panginoon. Pero sa kanya, since bulag nga siya, hindi siya, understandable na hindi niya alam kung makasalanan si Jesus or hindi. Nonetheless, mga kapatid, ang pinakapunto dito, bago niya pa makita si Jesus, meron na siyang pananampalataya. Whether he is or sinner or not, I don't know.
Yun ang realidad natin mga kapatid. Mabubuhay at mamamatay tayo ng Kristiyano nang hindi natin nalalaman lahat ng patungkol sa Panginoon. But one thing is for sure mga kapatid, is our faith in Christ. Sabi doon, one thing I do know, I was blind, but now I see. Yun ang buhay natin mga Kristiyano. Hindi natin alam yung buong plano ng Panginoon, pero meron tayong pananampalataya sa plano ng Panginoon. Sa panahon natin, we know that God never sinned. Kailanman ay hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesus. Yet, it is understandable na yung lalaki ay hindi niya pa alam kung si Jesus ba ay makasalanan o hindi. Kasi nga bulag siya, right? So, makikita natin, ito yung interesting part sa pagiging Kristiyano natin. Hindi pa natin nakikita si Kristo visibly, but meron tayong mainit ng pananampalataya na makikita natin siya pagdating ng panahon. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Blessed are those who believe kahit hindi nakakita. Nung kinausap niya si Thomas. Now, hindi pa nakikita ng lalaki si Jesus face to face. So during this time, he met Christ face to face but still not seen Christ face to face. If you get what I mean. Di ba? He met Christ face to face but still not seen Christ face to face. Nonetheless, the blind man, kahit na pinipilit ng mga Pariseo na si Jesus ay makasalanan, still hold on firmly sa kanyang pananampalataya. Now mga kapatid, this right here is what we call faith. Ito yung pananampalataya natin. In reality, hindi naman talaga natin ma-explain yung pananampalataya natin ng kabuuan sa mga tao na hindi pananampalataya. We can give reasons, totoo naman, we can give logical reasoning, pero yung reasoning natin will never diminish yung authority ng faith na meron tayo sa ating Panginoon. At kahit na kaya nating magbigay ng rason para sa ating pananampalataya, may mga pagkakataon pa rin sa buhay natin that we can only accept and make sense of some things by faith alone. Right? Hindi natin magagawa ng rason yun. Like for example, pag sumasakay tayo sa jeep, hindi naman natin iniisip, pag sumakay ako sa jeep na ito, mababangga yung jeep na ito, mamamatay ako. Hindi natin sinasabi yun. Pag sumakay tayo ng jeep, aware tayo na itong jeepney driver na to, dadalhin ako ng ligtas sa lugar na paroroonan ko. Hindi natin sinasabi yun. Actually, hindi nga sumasagi sa isip natin yun eh. But that one thing, mga kapatid, only makes sense because of faith, not because of reason. Because there's a chance na bumangga naman talaga yung jeep, yun naman talagang realidad. But nonetheless, we exercise faith moment by moment. Hindi lang tayo aware, hindi lang natin napapansin. Sabi ng lalaki, I was blind, but now I see. Sabi niya, hindi ko alam kung siya ay makasalanan o hindi. Ang alam ko lang ako ay dating bulag, ngunit ngayon nakakakita na. So the man's testimony is not because he has seen Christ face to face, but because he experienced who Christ is in his life. Yun yung pananampalataya natin. Minsan hindi mo kailangan makita, minsan kailangan mo lang maranasan. Diba? Sa kalagitnaan ng ating problema, ibang-iba kapag merong Kristo sa puso at sa buhay. Amen? So hindi po ba kay gandang pakinggan ng katagang I was blind, but now I see? Napakasimpleng kataga. Pero sabi doon, I was blind, but now I see. Tunay na kahanga-hangang pakinggan sa kung paano in-emphasize ng lalaki yung kanyang katayuan sa kasalukuyan kaysa sa katayuan niya sa nakaraan. Sabi niya, oo, bulag ako, pero ngayon ay nakakita na ako. Yun ang identity ko before, pero ito na ang identity ko ngayon. Yun ang identity ko sa sarili ko, pero ngayon ito na ang identity ko dahil kay Kristo. We emphasize, and that is the beauty of being a Christian, is that Jesus Christ covers all our shame, sin, and guilt in the past. Yun yung kagandahan nun, mga kapatid. In the same way, we should never use who we are in the past to define and determine who will become in the present and in the future. Minsan kasi, although in reality, mayroon na nga naman talaga meron tayong mga past na mahirap i-let go, let's be honest. Totoo naman yun. Meron tayong, merong past na mahirap i-let go, pero mga kapatid, our past should never define and determine who will become in the present and in the future. Hayaan natin yung nakaraan ay nakaraan. Hayaan natin ang kasalukuyan ay maging kasalukuyan. Hayaan natin yung hinaharap ay maging hinaharap. Hindi man tayo ang may hawak ng hinaharap natin, it is God, no? We can plan for it, but it's not our duty to control our future. Rather, our duty, mga kapatid,
is to believe and have faith to God who controls the future. Hindi natin kayang baguhin yung nakaraan, hindi natin kayang kontrolin yung hinaharap, but the only thing that we can do is to live our life in this present time. Yun ang buhay natin, mga kapatid. So huwag natin sayangin yung pagkakataon na mabuhay sa kasalukuyan according sa identity na meron tayo kay Kristo. Just because of the fear that we receive by not knowing what the future holds. Lahat tayo takot. Lahat tayo takot sa hinaharap. Hindi natin alam yung future, di ba? Kung natandaan niyo yung preach ko before, the fear of the unknown, di ba? Dun sa bangka na umaalog, the fear of the unknown. Lahat tayo takot, lahat tayo may ganong uri ng fear. Pero mga kapatid, sabi sa Matthew chapter 6, verse 31 to 34, and I'm sure mga kapatid, na alam at gasgas na ito sa inyo. Sorry, maliit po. Babasahin ko na lang. Sabi doon, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Panginoon. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bago pa tayo humingi sa Panginoon, alam na ng ating Ama kung anong pangangailangan natin, mga kapatid. Yung mga bagay na natamasa natin, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, yung mga material things na meron tayo, mga kapatid, as a Christians, we believe that all those things are important, but at the same time, they are secondary. Because the primary focus of our life, mga kapatid, is to glorify our Lord God Almighty. Amen? Mga kapatid, listen to this. It is not part of our identity in Christ to control our past and our future. Hindi na natin kayang balikan ng nakaraan at hindi rin natin kayang makita o di naman kaya puntahan ang hinaharap. Mga kapatid, we can only live in the present. Let go of the past and surrender your future to God. Let go of the past. Huwag na tayong bumalik doon sa bagay na kung saan inalis tayo ng Panginoon. And kaya nga yun yung reason kung bakit past na siya, kasi inalis na tayo ng Panginoon. Tapos na yung phase na yon. At meron na tayong panibagong buhay. Ngayon, marami sa atin, ang takot natin ngayon ay yung hinaharap. Mga kapatid, hindi rin natin problema yon. Hindi rin natin duty yon. Hayaan natin na ang tomorrow ay mamumblema sa kanyang sariling bukas. Hindi natin alam yon. Only God can see the real big picture ng buhay natin. Ang kaya lang natin makita, mga kapatid, ay kung sino tayo. So if we're going to ask, mga kapatid, ourselves, ano ang kaya natin gawin para sa Panginoon upang paglingkurin siya sa araw na ito? Let us ask ourselves, every time nagigising tayo, Lord, ano yung gusto mong gawin ko para paglingkuran kita at luwalhatiin ka sa araw na ito? You never know. Right? You never know. Maybe yun na yung huli. Hindi natin alam. Yun ang realidad ng buhay, mga kapatid. Our identity in Christ lies sa kung sino at kung ano tayo ngayon sa kasalukuyan. So live your life moment by moment with God. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na magpuri sa Panginoon just because takot tayo sa nakaraan natin at takot tayo sa hinaharap natin. Mga kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya ring Diyos na kasama natin in the present time. Yun ang kaya nating panghawakan, yun ang kaya nating kontrolin, mga kapatid. Brothers and sisters in the Lord, lahat ng kasalukuyan ay isang opportunity para dakilain at luwalhatiin ng Panginoon. So, kailangan gamitin natin lagi yung present time natin to glorify God. Sa verse 9:34, sabi doon, to this they replied, you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. A Pharisees na ine-expect na tumulong sa mga mahihirap. Ito ang ginawa sa bulag. You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. Now, to make the long story short, once again, mga kapatid, since hindi matinag ng mga Pariseyo ang pananampalataya ng dating bulag na lalaki, sa galit nila, tinapon nila palabas yung lalaki. Hindi na nila ma-reason out tapon ka na namin. Hindi ka na isa sa amin itatapon ka na namin. Hindi binanggit explicitly kung mula saan pinatapon ng lalaki, but probably the former blind man and the Pharisees were talking in the temple. So sa mismong templo, the temple that should be a house of prayer for God, pinatapon ang bulag na lalaki. Now, kung mapapansin natin,
Kung kailan nakakita ang lalaki, imbis na gumaan ang kalooban at pamumuhay niya, ay mas lalo pang naging mabigat nang dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. This is the reality of Christian, mga kapatid. Yes, ang buhay natin ay puno ng problema, pero ang kagandahan dito is that it is worth it. Yun yung kagandahan ng buhay ng Kristiyano. Hindi nawawala ng problema, minsan dumadami, minsan lumalala, but by faith, we believe na ito ay worth it dahil ito ay magde-declare ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga somehow totoo ang kasabihan na hindi basehan ang kagaanan ng buhay sa pagiging Kristiyano. Tama po ba? Minsan laging ganun tingin natin mas blessed yan kasi mas malaki ang bahay, mas blessed yan kasi meron silang sasakyan, mas blessed yan kasi meron silang ganitong business, meron silang ganitong ganyan. Yes, those are blessings. Pero hindi dapat natin i-measure or ipagkumpara yung Christianity ng isang tao sa isang tao dahil lang sa kung anong meron sila. Kasi yes, sabihin na natin malaki ang bahay nila, pero hindi natin alam kung anong nangyayari sa malaking bahay na yon. Maybe their family is broken, right? Maybe their relationship is not well. Sa loob ng sakyan, meron nga silang sasakyan, pero mali natin, nag-aaway din sila dun sa loob ng sakyan. Hindi natin alam, mga kapatid. So, mga kapatid, hindi basehan ang kagaanan ng buhay sa pagiging Kristiyano. Minsan nga kung kailan magiging magaan ang buhay natin, tsaka natin nakalimutan ng Panginoong Jesucristo. Ganun ang realidad. Diba? Nilalapit sa'yo, uy bro, ipag-pray mo naman ako na ganito, ganyan. Eh syempre, pag-pray mo, Kristiyano ka eh. Ngayon, naging masaya ka sa kanya kasi nakuha niya yung bagay na gusto niya. Sabi ko, parang wala nang nagpe-prayer request Parang ilang taon na wala nang prayer request. So, ganun ang nangyari, mga kapatid. Minsan, hindi lahat ng mga bagay na nakakapagbigay ng kagaanan sa ating buhay ay nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Minsan yun yung nagiging reason or minsan yun yung ginagamit ng ating kaaway para ilihis yung ating pananampalataya. Sa pananampalataya sa Panginoon or sa pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala, papunta dun sa pananampalataya natin sa ating pagpapala. Mga kapatid, in this account, the man experienced hardship noong mga panahon na bulag siya. Pero may hardship din naman kahit noong nakakita na siya. So in light of this, hindi ito pumapatungkol sa kung anong klase ng paghihirap meron tayo. Rather, ito ay pumapatungkol sa kung ano ang magiging response natin sa paghihirap natin. Isang ganun tayo hindi ko magawa yan kasi may ganito akong problema. Hindi ako makakapaglingkod sa Panginoon kasi may ganito akong kinakaharap. Hindi ako makakapag-church kasi ganito. Mga kapatid, yun nga yung reason kung bakit tayo nagsisimba. Mga kapatid, yun nga yung reason kung bakit tayo nananampalataya. Yun ang rason kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon kasi meron tayong problema. At alam natin by faith na hindi natin kakayanin kung hindi sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan ginagamit nating excuse yung problema natin while other Christians who are growing in their faith use their struggles and hardship in life para mas lumalim sa pananampalataya nila kay Kristo. Kaya nga, lagi tayo meron testimony at nakaka-bless yung mga nag-testify at tumatayo sa harap. Kasi nakikita natin sa buhay ng ibang tao na instead na gamitin nilang excuse yung paghihirap ng buhay nila, ginagamit nila yun as a reason para mas lalong lumalim at lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, so here we see a man being thrown out because of his faith to Christ. Nonetheless, yung pananampalataya ng lalaki, buhat sa naranasan niyang pagsubok na naging dahilan upang itanggi siya ng mga Pariseo, ayon din namang pagsubok na naging dahilan upang maranasan niya ang dakilang pagtanggap ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin niyo, yung faith na meron siya, ay yun yung naging rason para itakwil siya ng mga Pariseo. But that same faith is the faith na kung saan tinanggap siya ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Tinanggi siya ng society na meron siya. Tinanggi siya ng mga supposedly na dapat tumulong sa kanya. But doon sa nawala sa kanya, he gained more. He gained everything. And that is Jesus Christ. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sabi doon, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Mga kapatid. Hindi pinangako ng Panginoon na walang problema. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, yung problema natin ay panandalian lamang.
at hindi ito pwedeng ikumpara sa panghabang buhay na kaluwalhatian na meron at matatagpuan natin sa ating Panginoon. Amen? And so in light of this passage, mga kapatid, for our last topic, even the hardship of our life reveals the glory of God. Sabi sa John chapter 9 verse 35 to 38. And medyo maliit po, no? Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Kakatapon pa lang, yun ang unang tanong. Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? Ito yung nakakita na. Who is he, sir? The man asked, "Tell me so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe." And he worshiped him. Mga kapatid, hindi kinailangan ng explanation ng lalaking bulag para manampalataya. Well, yung mga Pharisees na supposedly illiterate, no? Talagang literate and matatalino mga scholars, mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi nila nakita na ang ating Panginoong Hesukristo ang Diyos na buhay. So nung nalaman ni Jesus na pinalayas ang lalaki, si Jesus naman ay hinanap ang lalaki. Mga kapatid, the rejection of the world is the acceptance of Christ. Yun ang katotohanan. At ito ang kagandahan sa ating pananampalataya kay Kristo. Talikuran man tayo ng mundo at talikuran man tayo ng maraming tao, ngunit ang Panginoong Hesus ay lagi nandyan para samahan tayo. Ang pagtalikod ng iba ay ang pagtanggap ng ating Panginoon. Napakaganda, tama po ba? This reminds us on what Jesus said sa mga disciples sa John chapter 15, verse 18 to 9. Mga kapatid, sabi doon, "If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you." Now, in this passage, mga kapatid, Jesus is teaching us kung bakit hindi talaga tayo nag-go well sa mundo, sa mga kaganapan sa mundo. And this is the reason, mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon na hindi dito sa mundo. Pinili tayo ng makalangit na Diyos. Kaya ito ang nangyayari sa atin. The world hates us. But in this passage, it implies that the hate of the world is equivalent to the love of God, mga kapatid. Yung rejection ng mundo ay yung acceptance ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, expect that there will be cost in following Christ. Minsan kasi yun yung hindi natin iniisip eh. Minsan, lang tayo, go with the flow lang tayo. Ay, masaya dito sa church. Ay, makulay dito sa church. Ay, napakaganda ng church na ito. Pero dapat nating ma-realize, mga kapatid, na lahat ng taong pumapasok sa church, kung hindi may kagalakan, ay merong kapaguran. Kung hindi kalakasan, merong kahinaan. Yun ang totoo, mga kapatid. Hindi laging masaya sa church. Hindi laging masaya ang Kristiyano, mga kapatid. Kasi kung ganun, baka hindi na tayo lumapit sa Panginoon. Baka kung walang pagsubok, kung walang kabigatan sa buhay, baka hindi na natin hanapin yung kagaanan na matatagpuan sa Panginoon. Diba? Kung lagi tayo nag-glorify, baka mas isik na natin yung glorification sa sarili natin kaya sa i-glorify ang ating Panginoon. Mga kapatid, there will be a cost in following Christ. Following Christ requires sacrifices. Kung paano nagsakripisyo ang Panginoon para sa atin, mga kapatid, following Christ requires sacrifices. There will be a cost. Pwedeng makaranas tayo ng maraming pagsubok sa buhay natin, such as rejection, disappointments, betrayal, failures, and such. But once we surrender our everything to God, mas lalo nating marirealize na kahit sa kalagitnaan ng ating pagsubok, God can still declare His glory sa buhay natin. Pagsubok ka lang, meron akong Diyos. John chapter 9 verse 35 to 38, sabi doon, Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, said, "Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir?" Tanong niya, "Sir, sino ba yun?" The man asked, "Tell me so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe." And he worshiped him. Hindi kailangan ng malalim na reasoning. Ibig sabihin, Jesus Christ enables this man who is considered the least among in their society na magtiwala sa kanya kaysa sa mga Pariseo na supposedly ay dapat matatalino at mas magagaling kaysa dito sa lalaking ito.
Sabi ni Jesus, natagpuan mo lang ako before nung bulag ka pa, ngunit ngayon nakita mo na ako ngayon na nakakita ka na. Hindi lang niya nakita ang Panginoon, mga kapatid, na-experience niya rin ang Panginoon. Tinanong ng lalaki kung sino siya. Tumugon ng ating Panginoon siya at sinabi niyang siya ang anak ng tao. Sinabi ng lalaki na siya ay naniwala at sinamba niya ang Panginoong Hesus. Hindi nag-atubili ang lalaki. In Him, naramdaman niya yung need na mag-worship at sumamba sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya kinailangan ng reasoning, hindi niya kinailangan ng mga ganung bagay. Now, you see, the man is ready to place his faith in Christ. Hindi niya pa nare-realize kung sino si Jesus, but the man is ready to place his faith in Christ and worship Him. Di ba sinabi niya, sabihin mo sa akin nang ako'y maniwala. Ibig sabihin, dun pa lang mga kapatid, ay meron na siyang pananampalataya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na pagsamba. Ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na pagsamba. Just like how fire without heat is not fire, so does the faith without worship is not faith at all, mga kapatid. Ulitin ko po, just like how fire without heat is not fire, so does faith without worship is not faith at all, mga kapatid. Kaya minsan nakakalungkot yung mga nagsasabi na, ayoko magsimba, masusunog lang ako dyan. Diba? Parang, ayoko magsimba, makasalanan ako. I mean, yun nga yung reason kung bakit ka maglilingkod sa Panginoon. Minsan sabi nila, hindi na magsisimba, naniniwala naman ako sa Panginoon. Pero dapat yung pananampalataya natin ay may patunay, mga kapatid. Dapat yung pananampalataya natin is active. Dapat meron tayong, we know how to demonstrate our faith. By placing our faith in Christ and by worshiping Him, we are declaring the glory of God. We can only declare the glory of God by placing our faith and by worshiping to God. Itong lalaking ito ay hindi mas matalino kumpara sa mga Jewish scholars at those time. And probably, given na bulag siya before, siya din ay illiterate compared sa mga Pharisees during those time. I mean, paano nga naman siya makakabasa? Right? Kung bulag nga naman talaga siya. Wala siyang privilege nor access sa marangyang buhay, given na humihingi siya ng limos sa daan, nor explore and seen a lot of things, given that bago pa lang ang kanyang paningin. Ganun kalimitado ang taong to, yet the man said, I believe. Kapatid, this man never heard Christ before, nor seen Him before, but he was able to believe that Jesus is the Son of God. Kung kakaloobin ng Panginoon, mga kapatid, kakayanan nating manampalataya sa Panginoon. Hindi dapat natin ginagamit yung ating sitwasyon, yung circumstances na meron tayo para maging excuse sa paglilingkod natin sa Panginoon. If this man is able, mga kapatid, how much more na tayo na medyo magaan ang buhay, may tirahan, may sasakyan, right? Or kung wala man, at least may inuuwian, di ba, may tatlong pagkain sa hapag sa isang araw. May mga ganun tayong privilege. So, wala tayong excuse, mga kapatid. Di tulad ng mga Pariseo na nakailang salita na sa kanila si Jesus, ilang beses na nilang nasaksiyan ang mga kamanghamanghang ginawa niya. Partida, hindi sila bulag. Yun yung interesting part dito. Hindi sila bulag at lahat yun ay nasaksiyan ng mismong mata nila. Yet dahil sa katigasan ng kanilang puso, they failed to recognize that Jesus is the Lord and Savior, mga kapatid. Sabi ni Jesus sa verse 39, He said, For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind. Interesting. Interesting, mga kapatid. You said, for judgment I have come into this world so that the blind will see and those who see will become blind. So basically, what Jesus is saying here is that hindi lang blindness ang ginamot ni Jesus, kundi pati na rin ang kanyang spiritual blindness. And this explains why the Pharisees is having a hard time to see na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Minsan we are having a hard time, totoo naman. And this is the reason kung bakit is because matigas ang puso natin and because meron tayong spiritual blindness. For even our faith, mga kapatid, is not from us but a gift of God from the grace of God. Nakikita natin na wala tayong kakayahan na manampalataya but because nung namit ng taong ito, ang ating Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya. The reason kung bakit tayo sumasampalataya sa Panginoon ay hindi dahil sa may kakayahan tayong sumampalataya sa Kanya,
kundi una niya tayong pinili at tinawag upang sumampalataya sa Kanya para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Una tayong minahal ng Panginoon, mga kapatid. Imagine, una tayong minahal ng Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng kabigatan ng ating buhay, sa kabila ng ating kakulangan sa ating buhay. Mga kapatid, sabi doon, minahal tayo ng ating Panginoon. Sa last verses ng chapter 9, sa 40 to 41, sabi doon, some Pharisees who were with him heard him say this and asked, What are we blind to? So tinanong nila, bulag din ba kami? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. Napakatinding accusation. Napakabigat na ito. Imagine, marinig to sa ibang tao, how much more kay Jesucristo. Na tinanong ng mga Pariseo, bulag na rin ba kami? But they didn't realize that Jesus is pertaining to their spiritual blindness. Yung lalaki na nakakita lang already realize na si Jesucristo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Samantalang yung mga Pariseo na matagal nang nakakita ay naging bulag dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, mga kapatid, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Mga kapatid, only through Christ can we see the glory of God. Katulad ng kung paanong binuksan ni Jesus ang paningin ng bulag, hindi lang upang siya ay makita, kundi para rin siya ay manampalataya, we can expect, mga kapatid, that Jesus can also open our eyes and restore us from our spiritual blindness. And from that, mga kapatid, reveals to us His glory through His one and only begotten Son, Jesus Christ. Sabi for our application, mga kapatid, huwag natin i-define ang kasapatan ng Panginoon sa kakulangan ng ating buhay. Huwag natin i-define ang kasapatan ng Panginoon sa kakulangan ng ating buhay. Ang pag-ibig ng Panginoon ay dakila at tapat para sa lahat. At kahit yung kakulangan sa ating buhay ay patunay na kailangan natin ang dakilang kasapatan ng ating Panginoon. Number 2, isuko at hayaan natin ang Panginoon na gamitin ang buhay natin upang ihayag ang kadakilaan niya. Walang buhay na sinasayang ang Panginoon, kaya huwag din natin sayangin. Ipagamit natin sa Panginoon, mga kapatid. Pangatlo, huwag natin isipin na ang paghihirap ay laging bunga ng kasalanan. Hindi lahat ng pagsubok ay dahil sa kasalanan. May mga pagkakataon, mga kapatid, na ito ang ginagamit na kaparaanan ng ating Panginoong Diyos upang ipahayag ang kanyang pag-ibig at pagtanggap sa ating buhay. As I end, mga kapatid, putting our faith in Christ does not mean that we are now excused from the trials, sufferings, and hardship of this world. Ang pagiging Kristiyano ay hindi dapat gamiting pangtakas sa pagsubok na mararanasan natin sa mundong ito. Mga kapatid, our faith should never be used as a mean to escape our hardship in life. Rather, our faith is to believe that God can use our hardship as His grand stage for Him to display, demonstrate, and declare the splendor and the majesty of His glory. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Salamat, Lord, for reminding us that no matter what kind of circumstances, no matter what kind of situation, Panginoon, na meron kami, no matter what kind of difficulties that we experience in life, Lord, you are still God, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na buhay. Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. So, Lord, ngayon po, Panginoon, we would like to thank you, Lord, and we are grateful, Lord, sa mga pagsubok na kinaharap namin. Dahil ito, Lord, by our faith, Lord, niniwala kami, Lord, na ginamit mo ito, Panginoon, upang mas lumalim kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Lord, na patuloy niyo pong ginagamit, Lord, ang problema namin, hindi para umalis kami, Lord, sa piling mo, kundi para, Lord, mas lalong lumalim at mas lalo kaming lumapit sa iyong piling, Panginoon. Panginoon, una mo kaming minahal. Panginoon, una mo kaming pinili. At dito pa lamang, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Lord, ang kabanalan, ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang. All these things we pray in Jesus' mighty name.
Amen and amen.